Hello mga ka-travel, panibagong vlog, panibagong lugar naman ang ating papasyalan. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Ternate. Ang Ternate is a 4th class municipality in the 8th district of province of Cavite. According to 2020 census, it has a population of 24,653 people and has 10 barangay. Ang Ternate ay formerly known as Municipality de Ibarra. Ito ay ang dating baryo na kabahagi ng bayan ng Maragondon. Pinalitan ito ng Ternate after a Madrigas group of 200 families, a native from Ternate in the province of north of Malucos Island in Indonesia, said to be the first settler in the area. Sila ang mga gigiting pamilya na dinala ng mga Espanyol sa Manila upang tumulong na depensahan ang akmang pagsalakay ng mga Tsino sa Manila. Di rin natuloy ang naturang imbesyon dahil pumanaw si Koxinga, ang leader ng mga Tsino. Kaya kalaunan ay nai-resettle sila near Sandbar at the mouth of the Maragondon River. Ang mga Madrigas family ay may sariling wika. Ito ay ang Chabacano, tulad din ng mga Pilipino na sinakop ng mga Espanyol. Ilan sa mga lugar sa Pilipinas ay may kahintulad na lengguwahe, katulad ng Ciudad de Cavite at Ciudad de Zamboanga. Sa paglipas ng mga panahon, nakahalubilo na rin ang mga Madrigas family sa mga Pilipino nagsaling lahi. Naging independent ang Ternate noong March 21, 1857. During American War in 1903, nag-merge ang bayan ng Ternate, ang Naik. At noong January 1, 1916, ay tuluyan na naging independent ang bayan ng Ternate. Okay, nandito tayo ngayon sa bayan ng Ternate. Ikutin natin tong Ternate. Medyo maliit din yung population ng Ternate, no? Pero titingnan natin sa 2025. Itong Ternate, malaki sana itong area niya to. Kaya lang, nagkaroon ng proclamation si Ferdinand Marcos Sr., yung dating presidente. Meron siyang proclamation na yung some area ng Ternate at ng Maragondon on some part ng Nasugbu ay ginawang bird sanctuary at ng wildlife conservation. So hindi nila pwedeng galawin yon, pero under pa naman din siya ng bayan ng Ternate. Yun nga lang, hindi siya pwedeng gawing residential or agricultural land. Marami pa rin kababayan natin nakakasingit. Yun na tayo ngayon sa munisipyo, no? Itong munisipyo ng Ternate, akala ko maliit, malaki rin pala to. Kaya lang ang gulo-gulo, ano? So isa pa nagpapagulo dito, itong harapan niya. Ito yung ano ba to? Hospital ba to? Parang hospital yata. Wala silang matinong parking space dito, ano? Ito sana kung matanggal sana to, or gagawa sila ng panibagong munisipyo, mas maganda sana. Tingnan natin dito. Ito yung harap ng munisipyo, ano? Yan, ito yung harap ng munisipyo at ito yung kanilang Ternate Community Hospital. Ayan. Kaya pag may sadya ka dito, maghanap ka ng parking mo sa labas, ano? Ito, weekend pa ito, punta natin. Pero pagka may opisina to, siyempre yung mga empleyado rito, yung mga
councilor, mayor, yun lang pwedeng magparking sa loob. Diba? Ayan, maraming nagtitinda dito sa labas, ano. Ayan. Ikutin mo natin sandali yung nasa gitna ng ano, ng Ternate, ano. Saan ba yung simbahan? Diyan, pwede rin dito. Pangatlong kanto. Pangatlong kanto, kumanan ka. Pero mas paano rito, baka kayo maano pa dyan. Bakit sinara? Ay, one way. Salamat po. Karakol. Okay, salamat po. Manaming makapangyarihan tuloy ng marapat ikaw ay aming pagsalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Dating nilid sa aming naging mayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama niyang mabuti, upang sa piling mo ay may tampok niya kami. Ang siyang katauhang nawalay sa iyo noon, ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon. Okay, ito yung simbahan ng Aglipay, ano. Ayan, katabi lang ito yung ano, simbahan ng Katoliko. Ayan, kaharap lang sila, no. Ayan, pareho rin silang may cross. Aglipay is parang ano rin yun, Katoliko rin. Breakaway na simbahan ng Katoliko. Magkaiba lang yan yung pari nila sa Aglipay. Asawa. Yan, ito yung Maragondon River, ano. Ayan. Ito yung kanyang pinaka-bunganga, ano. Ayan. Sa gitna niya, merong isla. Yan talaga yung unang na-settle yung mga, ano, saka dito sa mga katabing dito. Yung mga babae na ito. Mga Indonesian na, ano. Pero nakakahiya na yan ng mga Pilipino. Ito yung island na sinasabi sa ito lang yung lupa ng ano, no. Ayan, marami pang ano, vacant talaga, no. Kaya talagang ano, malayo pang mararating ng municipality na to. Ayan, halos dito lang yung ano, area na mayroong kabahayan, no. Yung sa unahan, wala pa masyado. So siguro soon para reserve sa mga commercial area. Ito yung kanilang plaza sa baba. Nandito yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Medyo mapakalapit lang din sila. Ayan, simbahan ng Iglesia ni Cristo. Maliit lang din itong bayan ng Ternate. Isa sa pinakamaliit na population dito sa Cavite at sa Ternate. Mamaya madadaanan natin yung area na bird sanctuary, ano, tsaka ng wildlife conservation. So, hindi na pwede mong galawin yan. Ayan. Ito naman yung palengke ng ano, no, ng Ternate along the highway siya. Yan, parang bagong palengke rin dito, no? Yan, dahil tanghali wala masyadong nagtitinda. Ayan, bisitahin natin yung iilan sa mga resort na nandito sa Ternate, ano.
Maraming mga resort din dito, no? Ayan, babain natin itong isang resort na to, no? Pwede ano, silip ko lang. I-vlog ko lang. Ayan, madamot yung tagabantay, ano? Ayan. Paliparan na natin drone. Sisilipin natin saglit lang. Ayan. Pareho din sa Cavite City, ano? Medyo malabo rin yung tubig dito sa area na to. Kasi medyo malapit siya sa Metro Manila. Ayan. Katulad din ng Villamar dyan sa ano, Cavite City. Sa Long Beach. Busy yung ka-AML yung tagabantay ron sa kabilang resort, no? Kaya hindi mo makausap ng Pagkano maayos. yun tayo? Ice cream mo? 25 pinitig. Ha? 25 pinitig. Dahil sa ismo ko. Hindi ako. Itabi ko lang. Tingnan natin may ginagawa dito, no? Ayan. Parang may tinatambak, ano? Ito na kaya yung gagawing, ano? Bataan Cavite Interlink Bridge. Ayan, kung matutuloy pa yun, medyo mukhang malabo yata. Dahil puro na lang wento, no? Walang wenta. Ayan. Siguro ito yung mga part pa ng zoning ni ano, no? Na binayaran na 1.5 billion para pag-aralan yung gagawing tulay. Ayan, back to the highway tayo, no? Ayan, madadaanan natin yung mamaya yung mga sinasabi kong ginawang bird sanctuary at wildlife conservation, ano? dito pa rin yan sa ano, Naik, Cavite. Ito na yung part ng Naik, ano, na talagang dito may mga residential pa dito, no? Unti-unti na rin binabahayan ng mga tao, pero kung tutuusin yan, pati yung resort kanina, alam ko kasama pa yun sa ano, sa land area na under proclamation. Ayan. Wala na masyadong mga kabahayan dito, no? Puro puno na lang yung madadaanan natin. Ayan, makita nyo yung mga bundok na yan, ano? Ayan. Around 200,000 yata na hectares yan, ano? Na parte ng Naik, Margondon at ng Nasugbu, ano? Under siya ng bird sanctuary at saka ng wildlife conservation. Mahaba-haba ito, no? At pupunta natin yung madadaanan natin yung Marines, ano, yung kampo ng mga Marines. Madalang lang yung dumadaan ng sasakyan dito, no? Yung mga pupunta ng Nasugbu, ayaw nila dumaan ng Tagaytay, mas mabilis dito, no? Dahil wala masyadong dumadaan. Ang pangit lang dito sa gabi, nakakatakot pag dumaan ka dito sa gabi, no? Walang ilaw. Yan, may mga signage, ano? Maraming mga pinagbabawal dito. Yan, may mga unggoy na dito, no?
Nakakatuwa sa ano, pag mayroong mga biyahero na makakita ng ganun, ano, nakakatuwa. Siyempre makikita mo na yun sa mga zoo. Ito talagang makikita mo siya sa wildlife, ano. Bawal nga lang pakainin kasi masasanay sila. Ganda ng ano, kalsada, no? So, makita niyo sa paligid yung talagang ito talaga yung nature, ano. Kaya maganda rin yung ginawa ni former President Ferdinand Marcos Sr. na magkaroon ng mga ganito, no. Medyo malay-layo nga lang yung bahiin dito, no. Yan, ito naman yata yung ano, yung ano ng DNR, ano, office ng DNR. At dito rin yata yung ano, pag umakyat ka ng Pico de Loro ba yan? Ayan. Yan yung kanilang magseseminar ka muna dyan bago kayo umakyat doon. Ganda ng ano, parang sarap magmotor pag ganito, lalo sa mga nature lover, ano. Yan, dito tayo ngayon sa area ng mga Marines, ano. Ayan. Slow down na tayo dito dahil minsan nagnaninita rin yung mga yan. Yung kanilang sina ng Marines or kampo ng Marines, ano. Ito, marami rin magaganda dito, no. Nandito rin yung sikat na resort dito, yung kay Labin, na medyo pricey, ano, kaya ayan, ang ganda, no. Sarap pumunta rito, kaya yung pag may mga time kayo, pasyal-pasyal kayo dito. Mga unggoy ito, magnanakaw ito mga unggoy na to. Oh, putol na nga yung kamay mo, oh. Ayan, may signage na, ano, bawal silang bigyan ng pagkain, ano, dahil masasanay sila. Private kayo yan? Kumaya! Oh. Oh, sige, shout out sa mga taga. Shout out Sergio from Ternate, Cavite. Parang kay MGS. Ayan, paliparan natin ng drone, ano. Ito yung kay Labin Beach Resort. Parang may nakalagay na Marines, ano. O kaya baka naman, ano, joint venture ng, ano, government at ng private, ano. Pero ganun talaga, ano. Ayan, kita mo yung nasa paligid niyan, puro mga forest, virgin forest talaga yan, ano. Ayan, maganda rin yung beach na to, kailangan pricey raw, eh. Entrance pa lang kasama yung lunch, nasa 1,400 yata, o ngayon, noon pa yun, ha, ayaw ko ngayon, medyo mataas na siguro. Ang gagawin mo lang naman dyan, eh, ayan, pwede ka mag-fishing dyan, stay ka maghapon, pwede kayo mag-relax pamilya mo. Yun nga lang, talagang
may kamahalan, ano, malayo na may kamahalan. Pwede rin kayo matulog dyan kung may sobra kayong pera. Ito yung kalsada niya, no? Pababa. Ayan. May sarili siyang kalsada. Yan yung may gwardiya yan sa may tower, ano? Tower yata ng telco yan. Yan, sa kabila nito mayroong pang maliit na beach, ano? Pero wala yatang may-ari na. Kasama to kasi sa ano presidential decree. Yan, maganda, no? Yan, pag may time kayo, pwede kayong, pag may motor, pwede kayong pumunta rito, no? Pasyal-pasyal. Ingat-ingat lang sa mga gamit nyo dahil yung mga unggoy mabibilis pa. Alam mo, parang unfair, ano? Dahil yung mga mayayaman, pwede silang magpatayo ng resort dito, no? Minsan iniisip mo talaga hindi pareho yung batas. Yung mga mayayaman, pwede silang magpatayo ng kanilang private resort dito. Pero siguro hindi natin alam, no, kung kasama ba yan sa proclamation o talagang nandiyan na sila bago pa yung proclamation, nandiyan na sila, no? Yan ang hindi natin alam. Ayan. Ngayon, papunta tayo sa Kabyang Tunnel, ano? Ayan. At yung last natin pupuntahan yung resort. Marami pang unggoy, oh. Kaya mga ganun, nasasanay pag binibigyan ng mga pagkain. Ayan. Hindi na sila natututong maghanap ng pagkain. Umasa sila sa mga binibigay ng mga turista, no? Kaya pinagbabawal din yung magbigay ng pagkain sa kanila. Dahil pwede rin silang madisgrasya. Ayan. May mga lobster dito nagtitinda, no? Yan na medyo may kamahalan, no? Pero sa tingin ko fair na rin yung yung 1,000 per kilo sa lobster. Magandang klase na rin. Yan, medyo malapit na tayo sa Kabyang, no? Ayan, nandito na tayo sa Kabyang Tunnel, ano? Ayan. Pagkalagpas ng arko na yan, makikita niya na yung Kabyang Tunnel. Ito yung pinakamahabang tunnel, ano, na ginawa dito sa Pilipinas. Ayan. Kaya ingat lang kayo dahil marami na didisgrasya dito, no? Bigla-bigla na lang natutumba, kaya magtawi-tabi po kayo. Magbusina kayo pag nasa gitna kayo. Ayan, kinuna natin yung gitna ng ng Kabyang Tunnel. Pinasok natin yung drone. Ayan, ito yung kanyang actual video. O, diba? Dati may mga umakyat dyan, nagpa-picture sa taas. Ngayon, pinagbawal yata nila. Wala nang umakyat dyan, ano? Dati may umakyat dyan, Okay, proceed na tayo sa gitna, no? Kaya magbusina kayo pag nandito sa gitna, no? Kasi maraming nadidisgrasya. Bigla-bigla lang natutumba, no? Marami tayong video na napanood dyan na bigla-bigla na lang yung mga riders tumutumba dito sa bago lumabas, ano? Kaya yung mga riders na magbusina kayo dahil malamang may nagbabantay dito sa tunnel na to. Ayan. O
di ba? Ganda ng yung malapit ka nang lumabas yan, maganda tingnan eh. Ayan oh. Oh, di ba? Wow. Sarap eh. Ito yung kagandahan ng ano, travel vlog ano, dahil mapupuntahan mo talaga yung whether you like it or not, talagang mapupuntahan mo talaga yung lugar ano. Ito na yung pinaka last na video ko dito sa Cavite ano. Kung mayroon mga daladag yung mga side bit na lang. Ayan, meron silang view deck dito ano. Ayan. Itong part na to, part na rin yata ito ng ano, ng Naik ano, anong Maragondon. Ayan. Dahil yung sa unahan niya, yung Patungan Beach ay part na ng Maragondon. Ayan, pwede kayo mag-stop over dito no, picture. Marami mga nagpapapicture dito no. Hindi ba? Ganda tingnan. Sarap dito pag hapon. Huwag lang weekend ano, napakaraming tao dito pag weekend kayo pumunta. Diyos ko po, halos wala kayong mapwestuhan. Sa dami ng mga riders. Hindi lang riders ano, yung mga Dikotsi din ano. Ang dami din nila dito nakatambay. Kaya marami rin mga kainan dito eh. Ito na yung Patungan Beach ano, part na ito ng Maragondon. Ayan, napaganda yung beach na to. Ikumpara mo dun sa Naik ano. Ito medyo malinis na yung area ito, malayo na sa Metro Manila. Buti nga ngayon mayroon ng kalsada ano. Dati yan, sumasakay pa kami ng bangka ano para pumunta rito. Dahil wala nga siyang ano, gubat yun nandito eh. Sa bungad. Saka malayo rin pati. Yung ginagawa ng mga bangkero dyan. Nahatid yung mga nandun ano, 40 pesos per head. Ayan, ginawa na nila ng kalsada no. Siguro marami na yun. Baka may nagkaroon na ng disgrasya o may nalunod. Kaya nilagyan na nila ng kalsada. Maganda rin kasi itong beach na itong mahaba. Malinaw no. Okay, thank you po sa lahat mga nanonood ng aking video. Thank you po.